net worth. Yun ngayon ang kung magkano ka. Yun ang kung magkano ang halagang natitira sa iyo. Yun ay kung magkano na ang yaman mo. Kung zero, edi zero. Meron bang inireport si Marcoleta sa kanyang SALN? Meron, 45 million. Galing ba yun sa kontribusyon o donasyon ni na defensor o na sino man pribadong tao? Hindi. Naipon niya yun sa kanyang pagtatrabaho bilang abogado at bilang isang government official sa mahabang panahon ng pagiging congressman. 2004 pa, congressman na yan. Siyempre, sumusweldo yan. May mga benefits yan. Hindi naman maluho na tao. Ang asawa niya nagtatrabaho din. Masipag na abogado yan. Abogado yan ng isang malaking construction company. Binanggit niya dati. So yung 45 million na yan, pinaghirapan niya yan. Inireport niya yan sa SALN. Kung hindi niya nireport sa SALN, saan niya dinala yung 75 million at iba pang kontribusyon ng mga tao na hindi niya isinulat sa SOSE? Bilang tinanggap niya noong panahon ng eleksyon. Ibig sabihin February 2025. Dahil tinanggap niya January. Sinasabi naman niya talagang hindi niya sinulat doon Hindi niya inireport At sinasabi ng anim na abogado ng commissioners ng COMELEC, wala siyang pananagutang kriminal kung hindi man niya inireport doon o isinulat. Ayon sa election laws, wala siyang responsibilidad na kriminal. Bakit? Sa Section 39 ng Republic Act 7166, sinasabi, hindi na isang krimen. Nirepil na ang batas. Section 39, Republic Act 7166, at iuugnay nyo sa Omnibus Election Code, Batas Pambansa bilang 881, Section 261. Na doon naman sa lumang batas, sinasabi doon, obligado ang kandidato na i-report niya. Pero 30 years later, sinabi ng panibagong batas, huwag mo nang i-report, hindi na krimen yan. Kung gusto mo mag-report, wala kang pananagutang kriminal. Kung hindi mo in-report, wala ka ring pananagutang kriminal. Yan ang batas. Kuyang Franklin Delgado Ibanez. Yan ang hindi alam ni Alex dahil bobo. Magandang umaga, maayong adlaw sa inyong tanan dyan sa San Jose, San Antique. Sa Batangas, meron ding San Jose. Sa Leyte, meron ding San Jose. Di ba may barilan doon? Sa eskwelahan. Diyan pala sa Antique, meron ding San Jose, no? Dito sa Lucena, meron ding Jose. Ang tokayo ni Pepe. Okay. Meron pa tayo 10 minuto. Hindi nga ba inireport ni Marcoleta sa SOSI niya, yung natanggap niya? Yan ang itinago ni Assistant Ombudsman Miko Pogi Clavano. At yan ang itinatago ni Boying Ombudsman Rimulya sa publiko. Inireport yan ni Marcoleta sa SOSI niya. Saan? Hindi doon. Bilang donasyon na tinanggap niya, sapagkat tinanggap niya bago nagsimula ang campaign period, inireport niya sa SOSE sa expenses niya. Kaya sa expenses ni Marcoleta, nakahanay doon ang ginastos niya. 112 million. Eh di kulang pa yung 75. Saan galing yung sobra doon sa 112 million? Bali 37 million. Yan yung mga ambag-ambag ng iba't ibang tao pa na sumuporta sa kanya. Hindi niya inireport. May pananagutan ba siya sa batas? Section 39, Republic Act 7166, in relation to Batas Pambansa 881, Section 261, hindi na po krimen yan. Hindi ko opinion yan. Yan ang desisyon ng 6 na abogado, commissioners ng COMELEC. Kaya sa batas ng eleksyon, walang pananagutan. Klarado si Marcoleta. Yang kasong yan, galing na dati sa ombudsman yan. Sino ang nagsampa? Yung ibang abogado ng UP. Yung isang bugok na profesor ng media sa UP. Bantay balota daw sila. UP yan Pinapag-aral natin bilang scholar ng bayan. Buwis ng mga nagtitinda sa palengke. Buwis ng mga taga-OFWs. Buwis ng kumakain kahit walang trabaho. Buwis na galing sa VAT, Value Added Tax. Maraming mga katalino at scholar sa UP. Pero yung mga nagsampa ng kaso laban kay Marcoleta sa COMELEC, na una rin nilang isinampa sa ombudsman, na ibinato ng ombudsman sa COMELEC, na ibinasura ng COMELEC, mga bugok na abogado galing sa UP. Bugok na profesor galing sa UP. Nasayang ang buwis natin sa mga scholar na ito ng bayan. Kaya ako naman po, hindi nyo ako pinapag-aral. Bakit? Diyan lang ako galing sa UP-an ng lata. Diyan lang sa tabi-tabi. UP din. Pero UP-an ng lata. Diba? Kaya yung mga yan, kahihiyan sa UP yan. Hindi ba nila alam ang batas? Ako alam ko, alam nila Nagtatanga-tangahan lang sila. Gusto lang nilang perwisyuhin at siraan si Senador Marcoleta. Ipinangangahas na nila na sila graduate ng law sa UP. Profesor sa UP. Pero kung alam nila o hindi nila alam ang batas, problema nila yon. Pero wag naman nilang binubobo ang katulad ni Alex. Nakakaawa naman si Alex Alex, nasaan ka na? Nawala ka na sa TikTok ko. Oh. Balahe. Sino yung inaaway mo dyan? Hayaan nyo ako nalang awayin niya. O nila. Nung mga nagko-comment dyan, huwag na kayo mag-away-away dyan.
Mas gusto ko yan, yung ako inaaway nila. Huwag na kayo mag-away-away sa comment. Di ba? Kasi kahit awayin nila, makakasagot ako eh. Ay, hindi nyo rin naman kilala yung mga yan. Ako hindi ko rin kilala yan. Di ba? Good morning, Sajid Perez Pelayo from Boracay. Wow! Kamusta na ba ang Boracay ngayon? Ha? Pag ako'y pumunta dyan, pumasyal ha, pag nagkapera ako ha, hahantingin kita dyan, Sajid, para tayo ay magkaumpugang baso ng kalamansi. 5 minuto bago ako magpaalam. So, yung kaso na niya ombudsman, na ibinato nila sa Comelec, ibinasura na po nila yan sa Comelec. Bakit yung basura na yan? Kinalkal uli ni Boying. At ipinakakalat ang baho sa media. Isalala yun eh. Para gipitin, pabahuin, siraan si Senador Marcoleta. At ites sulit, watching here at EDSA Rally. Paparami kayo dyan. Tingnan natin kung matatapos yan ng alas 8. Inaharang daw ang mga taga-Baklaran, galing sa Baklaran, Cavite, Cavitex. Sarado na Antipolo, sinasarahan nila ang Kanluran or West. Wala pa tayong balita rito sa SLEX, pero parang meron na rin daw. Norte, sinasarahan nila, sarahan nyo. Maganda yan. Ha? Sarahan nyo. Para magkabuhol-buhol dyan. Pati yung mga motorista na gustong lumuwas at may trabaho, inaabala nyo. Ba? Naaabala na nga rito sa EDSA eh. Oh. Diba? Okay. Hindi natin sinasabing walang abala. Pero tayo po'y humihingi ng pasensya. Ang panandaliang abala ay napakaliit po na katumbas o halaga para ialay mo sa dambana ng kalayaan, ng karapatan at kalayaan at demokrasya ng mamamayan na ginagarantiyahan ng Artikulo 3, Section 4 na malaya